Kathleen Hermosa nakunan ng 4 na baby. Sa isang nakakalungkot na anunsyo, ipinaalam ni Kathleen Hermosa na siya ay nakunan sa kanyang unang pagbubuntis kasama ang kanyang asawang si Miko Santos. Noong ika-2 ng Nobyembre 2023, ibinahagi ni Kathleen sa pamamagitan ng isang Instagram post na nakunan siya habang nagdadalang tao. Dapat sana'y triplets ang magiging unang anak nila. Ang labis pang masakit dito ay triplets daw sana ang kanyang ipinagbubuntis. Saad niya, disclaimer, we were once pregnant with our triplets. I named them Tres M, marking this day as one of his faithful reminders. He did that to us. He will do it again. Dagdag ni Kathleen, God will make us pregnant again with healthy both myself and triplets again. Ilang buwan matapos ang nakakalungkot na pangyayari, ay tila dininig naman ng Diyos ang dasal na mag-asawang Kathleen at Miko. Dahil noong March 2, 2024, ay lumabas ang kanilang pregnancy test na positive na siyang ikinasaya hindi lang ni Kathleen at Miko, kundi maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Nasa Manila pa noon sila para dumalo sa binyag ng bunsong anak ni Pauline Luna at Vic Soto noong March 4, 2024. Pagkatapos ng binyag ay umuwi sina Kathleen at Miko sa Cebu kung saan sila nakabase. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Kathleen at nag-record ng video sa kanyang journey sa second pregnancy. Ito ay upang maibalik niya raw ang mga ito sa hinaharap. Sa mga sumunod na video, ipinakita ni Kathleen ang mga pagbabago sa kanyang araw-araw na gawain at mga kaugalian bilang paghahanda sa upcoming baby na nagpapakita kung gaano sila ka-excited. Sa kanilang unang pagpunta sa OBGYN, lumabas na may tibok ng puso ang sanggol at nagpapatuloy na nagde-develop ito. Sa kanilang sumunod na check-up noong April 4, 2024, ay ipinaalam ng doktor ang nakakalungkot na balita na nawalan na ng heartbeat ang fetus dahil sa congenital thrombophilia. Sa isang video, nag-video call si Kathleen kay Christine upang ipaalam ang nakakalungkot na balita. Sinabi niya sa kanyang kapatid na may heartbeat ang fetus noong una at lumalaki din ito at may mga limbs na at unti-unti nang nabuo, pero tumigil ang tibok ng puso at tuluyan na ngang nawala. Ipinaliwanag din ni Kathleen kay Christine ang ibig sabihin ng congenital thrombophilia. Saad niya, huminto raw ang supply ng dugo ng mami sa fetus. Sinabihan siya ng doktor na malusog naman ang kanyang uterus. Pinaalalahanan din daw siya ng doktor na sa susunod nitong pagbubuntis, kailangan niya ng 10 months bed rest. Sinisikap niya na maging positibo sa kabila ng pangyayari. Tinawag ni Kathleen ang kanyang pinakahuling pagbubuntis bilang our fourth angel. Hindi pa rin niyang maiwasan na questionin ang pangyayari. Pag-amin niya, hindi niya naiintindihan ang nararamdaman niya sa puntong yon. Hindi rin niya maintindihan kung talagang malungkot ba siya o nadarama lang niya ang pagkasawi. Ramdam din niya ang rejection. Ang damdamin daw na yon ay napakalakas na hindi talaga niya maunawaan kung ano nga ba talaga ang layunin ng Diyos sa kanya at sa kanilang buhay. Naging tapat naman si Kathleen sa kanyang mga damdamin. Pagbabahagi niya na noong panahong gusto niya magkaanak ay sumunod siya sa Diyos sa bahagi ng kanyang buhay. Pero dahil na rin sa nangyari ay nalilito na siya at hindi na niya alam kung saan at ano ang susunod niyang gagawin. Sinusubukan din niyang hanapin ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Upang maibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman, nagpunta sina Kathleen kasama ang mga mahal sa buhay sa Camotes Island sa Cebu. Dumating din si Christine para damayan ang kapatid. Sa kabila ng mga pangyayari, sinabi ni Kathleen na patuloy siyang mananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Hindi rin daw sila susuko at susubukan na muling magbuntis dahil alam niya na may magandang plano ang Diyos para sa kanila. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!